Alright, good evening or good morning, no? Magandang araw sa inyo lahat dyan. Have a great day ahead sa mga nakapanood nito. So, time check ko tayo. It's alas 12 at alas 12:30 ng gabi or midnight, December 13. So, yan lang. Andyan sa camera natin, sa ating screen, as you can see. Meron dyang dancing moving lights. So, yan po ay andyan yan sa tulay, Bukana Bridge or Davao River Bridge. Diba nakakatuwa lang, ang ganda. So yan ang sinasabi ko ng mga nagdaang mga ilang linggo, buwan, na parang mas effect yata itong Bukana Bridge natin dito sa Davao City kapag lalagyan siya ng pailaw. And yun, yung ilaw na kagaya nga niyan, no? Just like sa Mactan Island or yung yung Sisilix na Cebu, Cordova or Cordova, Cebu link, basta yun itong tulay na nagdudugtong sa mainland Cebu and Mactan Island. So meron silang pailaw, napahaganda. Yun nga lang, pagka lagpas alas 9 na yata pinapatay nila, no? Samantalang dito kahit anong kahit pa 10 oras na ng gabi, pero kita nyo pa rin, no? Andyan pa rin yung ilaw. Yan, naka-turn on pa rin, yan, di ba? Palibasa kasi ang yaman ng Davao, no? Sana nga consistent, ibig sabihin sana tuloy-tuloy talaga yan hanggang sa walang hanggan. Ay hindi titipirin ng Davao City. Sana laging ganyan yung natin, tulay. Sana hindi nila tatanggalan ng pailaw. Well, okay rin naman kung magtipid, baka meron pang makitang mas kapakipakinabang na proyekto na paglaanan ng pera imbes na pambayad sa kuryente dahil sa tulay na yan. Pero alam niyo yan, Mayor Basti Duterte, no? Sana naman. Pero siyempre kung tingin niyo naman talaga, Mayor Basti, na medyo siya, aksaya sa kuryente, okay lang din naman, wala problema. Mahalaga may tulay. Tsaka kahit siguro na ilang oras lang siya paanda rin, like pagka alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi, okay lang din yun, no? Pero kung magdamag siya, mas lalong maganda yun. Ang galing. Ano ba? Ganda, no? So yun lang, wala tayong ibang gawin dito. Ito turn on lang natin yung camera natin at i-witness ho natin dito kung ano yung mga kulay na ilalabas niya. So gaya niyan, color yellow or parang siya, neon lights. And grabe, no, high tech, no, high end, world class talaga siya, no. Shout out kay Adobong Tangkogo, kasi nakakahiya daw tayo mga taga Davao, mga Pilipino as a whole. Ignorante daw tayo, no, ng mga electric bus or electric vehicle, coastal road daw na world class. Pero panay daw tayo puro world class, eh. Nakakahiya daw, dapat dalo. Kaya hindi na nakakahiya, proud nga kami dyan kasi nga ang mga Duterte laging pinipintasan ng mga kurakot, mga kawatan ng mga politician at mga politician. Pinipintasan na yan nga daw ang mga Duterte, kurakot. Ang mga Duterte daw ay walang nagawa sa Davao City kahit daw sobrang tagal na nilang namuno sa syudad. So itong ginagawa namin dito na pag-flex, ina-amplify. Actually meron naman kami mga pinagkakabalan sa buhay, pero yun nga, dahil nga sa nagkaroon kami ng maliit lang na talento, meron kaming maliit na talento na yan ang hilig namin, parang enthusiast kami sa cityscapes and urbanization na enthusiast ho kami, no. Hilig, parang natutuwa, ang hilig naming tumingin ng mga high-rise buildings, ng mga urban landscapes. Mahilig kaming magpicture, magtake ng mga photo sa mga skylines, no, ng mga malalaking syudad. At nagkataon na Davao City has it all, no. Meron tayong magandang skyline sa Davao City, hindi lang mga towering high-rise buildings, kundi meron na tayong mga mountain ranges, and of course islands and sea walls. I mean open sea, no? Ang galing. So doon pa lang, proven and tested na yan, or isang proof of purchase. Proof of purchase, kumbaga siya, proof of evidence na Duterte is the best policy, di ba? Hindi sila yung typical na mga politician na wala lang, nagpapaganda lang ng pangalan, kilala lang sila as mayor for the longest time, parang gano'n. Maraming ganyan political dynasty sa Pilipinas. So dito sa kumbaga 99.9
political dynasty ay mga masasama, walang magandang maidudulot. So bakit 99.9 lang? Asan yung 1%? I mean, 99% lang. So lahat yun masasamang mga politician. For example, mga Marcos family, Romualdez family. Ang dami mga politika kasi sa inyong mga lugar dyan, sa inyong mga probinsya. Tingnan nyo ang inyong congressman, governor, vice governor, inyong mayor, vice mayor, barangay captain, basta lahat yan magkakamag-anak. So political dynasties. Ang tanong ko sa inyo, yan bang proyekto na yan meron ba silang nagawang magandang proyekto? Kung mayroong magandang nagawang proyekto, solid kaya yung yung presyo niyan, baka overpriced. Di ba? Baka bloated yung presyo. For example, anyway, so balik tayo sa Davao City. Nakatuwa lang, no, na sabi nga ni ni Bashir na si Tangkogo, adobong Tangkogo, na yan nga daw, ignorante daw tayo sa mga ganong bagay. As if naman yung kanyang syudad may ganun, wala naman. As if naman yung syudad niya dito sa Pilipinas ay merong magandang coastal road kaya nito na pang world class. Wala naman siguro. Diba? So lalong wala silang ganyan, no, sa lugar nila dito sa Pilipinas. Pero kung taga Cebu naman siya, okay din naman ang Cebu kasi may ganyan nga sila. Ganda nga ng tulay nila sa Silsilix. Kahit pa sabihin na public-private partnership, may bayad kasi siya, may 90 pesos na toll fee. Pero dito sa Davao, grabe, galing, no? Pure. 100% free. So, siya, it's a public funds. So, ginamit dun. So, nakakatuwa, di ba? So, Davao City lang talaga sa kalam. Maraming thank you, China. Ni hao ma. Paano ba yung ni hao ma? Paano ba yun? Ano ba yung sabihin na ni hao ma? Shishi na lang, shishi. China government, no? So if it wasn't for you, government of China, wala kaming ganyan kagandang tulay sa Davao City. Meron man siguro kaming magagawang tulay pero hindi ganyan kaganda, hindi ganyan ka artistic, sophisticated, and elegant and high tech kasi may pailaw, di ba? Bakit hindi ganyan ang magiging tulay namin sa Davao City? Kasi nga kami dito, mayaman ang Davao City. Yes, we have plenty. We have enough budget funds dito sa Davao City, pero syempre hindi pwedeng ilaan lang sa isang bagay, no? So dapat talagang well circulated yung pera, magagastos, well spending talaga sa mga mas kapakipanghinabang na mga proyekto. Kaya siguro gagawa kami ng sarili namin tulay like funded by Davao City, so hindi ganyan kaganda. So buti na lang itong China, mababait sila, talagang pinakita nila yung kanilang sincerity sa ating mga Pilipino na wala silang hangad sa ating, wala silang ibang masamang hangarin na tayo sakupin. Hindi totoo yun. Ang gusto talaga ng China makipag joint venture sa atin. Oo, magtulungan. Mayaman na sila pero kailangan pa rin nila ang Pilipinas. Kasi nga isa tayo sa pinakamalaking producer ng mais, palay. Hindi pala palay. Durian na lang para mas sure na tayo doon. Tama ba? Saging na lang yan sa saging. Number one producer, exporter ang Philippines pagdating sa saging. So number one din na consumer ay ang China. So yun. So doon pa lang meron ng talaga strong ties and connection itong Pilipinas and China, particular sa Davao City. Ganda, oh. So sa mga xenophobic dyan, pasensyahan na lang, no? Pero China is the best talaga siya. So yun lang,